Kasabay po ng matinding traffic ngayong huling Biyernes bago magpasko ang mahabang pila sa iba't ibang bus terminal. At simula po bukas, papayagan na ang mga provincial bus na dumaan sa EDSA sa mga piling oras. Mula sa Maynila, saksila si Jamie Santos. Jamie? Pia, 6 na araw bago Pasko, punuan na nga ang mga bus terminal sa Metro Manila tulad na lamang ng terminal na ito dito sa Sampaloc, Maynila na alas 5 pa lamang ng hapon ay dagsana. Ang mga pasero, marami kasi ang umuna na ng biyahe para daw mas merry ang kanilang Pasko. Umaabot na sa labas ng terminal na ito ang pila ng mga pasahero sa dami ng dumating ngayon para humabol sa mga night trip. Sunod-sunod ang dating ng mga pasahero, kaya naman sa labas ng terminal, nagkaka-build up na rin ang mga sasakyan. Marami kasi ang nagbababa ng pasahero sa terminal. Lahat nais makauwi sa kanilang probinsya ngayong Pasko. Ngayong gabi nga, higit 3,000 pasahero na raw ang dumating para umuwi sa mga probinsya panorte. Fully booked na sa terminal na ito ang lahat ng night trips. Pero wala naman daw dapat ipag-alala dahil may mga available pang biyahe sa mga morning trips. 95 na bus ang bumabiyahe sa terminal na ito araw-araw. Para sa inaasahang dagsa sa Christmas season, nagdagdag na raw sila ng 10. Tuloy-tuloy po yung dating ng mga pasahero natin na lalo-lalo na yung mga walang reservation. Yung iba ma'am, nag-chance passenger, lalo na yung mga hindi nakaabot, lalo at malakas yung ulan kanina na traffic. Yung iba naman, sumakay na sa mga extra buses namin. Yung mga buses natin ma'am, sapat naman yung ma-accommodate naman natin lahat. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, inaasahan na mahigit 180,000 na pasahero ang babiyahe ngayong araw. Bukas hanggang bago magpasko naman ang inaasahang dagsa ng mga paserong uuwi ng probinsya. Bukas po ang po namin talagang fully book, 20 hanggang 23. Ayon sa pamunuan ng PITX, bawat kumpanya ng bus ay nagdagdag ng hanggang 4 na bus kada araw kaya hindi raw magkakaubusan ng masasakyan. Pero bago pa man dumagsa ang mga pasero, may ilan na maagang pumunta ng terminal. Gaya ni Rosie na hindi maitago ang saya habang nag-aabang ng biyahe papuntang Pangasinan kaninang umaga. Ilang taon kasi nga hindi kami nagpasko, hindi kami nag-New Year doon. Nga 20 years ata, ganun. Kasi elementary pa lang mga anak ko, di po na nakapag-graduate ngayon. O tapos na umuwi na kami sa bahay namin, sama-sama ulit. Bitbit din niya ang ilang pasalubong para sa mga kaanak na matagal niyang hindi nakita. Ayan po, tuyo, isda, ayan ang hipon, yan po. Hipon. Mahigpit na binabantayan ng pulisya ang terminal para sa seguridad ng mga pasahero. Bukod sa pag-check ng mga bag, nariyan ang mga K9 unit. Mayroon ding help desk ang PNP para gabayan ang mga pasahero. Punuan at fully book ang ilang biyahe sa iba pang terminal sa Metro Manila. Gaya sa isang bus terminal sa Cubao, Quezon City, nang fully booked na ang mga aircon bus papunta sa ilang lugar sa Bicol Region. First come, first serve basis naman para sa mga ordinary bus. Dahil magpapasko, pansamantalang papayagan ng MMDA ang provincial buses na gamitin ng EDSA para sa inaasahang dagsa ng mga pasero. Simula December 20, papayagan ng mga provincial bus sa EDSA mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. Pero mula December 24 hanggang January 2, 2026, 24 oras silang papayagang dumaan sa EDSA. Papayagan ding huminto ang mga provincial bus mula North Luzon sa mga terminal sa Cubao, Quezon City, habang sa PITX at Pasay naman ang mga galing South Luzon. Bukod sa mga bus terminal, dagsa na rin ang mga tao sa NAIA. Gaya ng pamilya ni Larry na excited ng magpasko sa Hong Kong kasama ang asawang OFW na si John. Hi, Tatay! Kahapon, umabot sa mahigit 160,000 ang paserong dumating at umalis sa NAIA. Pia, hanggang December 23, inaasahan yung dagsa ng mga pasero sa terminal na ito. Tuloy-tuloy naman daw yung kanilang biyahe ngayong Pasko, maliban na lamang sa December 31 na hanggang alas 11 lang ng umaga ang kanilang biyahe. At live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.